Doc Rodney, ang sinasabi po ay meron pong holiday blues. Base po sa medisina, base po sa siyensya, ito po talaga ay nangyayari sa katawan ng tao, sa utak ng tao, o ito ay guni-guni lamang, kaartehan lang? Kasi yung iba sinasabi, ano ba yan, nagdadrama ka lang kasi Pasko. Pero based on science, ano po ba ang masasabi kapag doktor ang magsasalita patungkol sa mental health? Well, yung holiday blues ay tumutukoy doon sa reaksyon ng isang individual na may kinalaman sa emotions, lalo na doon sa may mga pangyayari. So, pag holidays kasi hindi naman limited siya sa Christmas. There are also other holidays. So, ang nakikita natin is that nagkakaroon ng reaction yung isang individual, be it sa emotion or physical. So, pwedeng nagkakaroon ng fatigue, ng lungkot, ng anxiety, ng discomfort. So, maraming mga pwedeng dahilan yung holiday blues or parang yung specific na reaction. So, sabi nga ni Sek kanina, yung reunion can be a trigger kasi may mga family members na as much as they would like to spend family gatherings as something na masaya, it can also open unresolved conflict, comparison, as you mentioned kanina. Siyempre, during holidays ay meron din tayong mga pangkaraniwang stressors katulad ng traffic, yung year-end, yung dami ng gagawin at reports na kailangan nating ipasa pag minsan it become unrealistic that it's also affect the mental health conditions of our employees. Meron din tayong, of course, gastos po, no? Isa sa mga, yung expectations na magkaroon ng maginhawa at masayang Pasko, and pag minsan ay hindi natin maiwasan na yung definition ng masaya is a comparison as well doon sa iba. So nagkakaroon tayo ngayon ng pakiramdam na hindi adequate or hindi enough. So this can lead to certain feelings na hindi komportable sa isang individual, although this is time limited. Kasi pag sinabi nating holiday blues or parang may kinalaman sa season na yon, ina-expect natin na pagtapos na yon or nagkaroon na ng resolution, magiging okay na uli yung individual. Pero Doc, ano ba yung mga, umpisahan po natin sa reunion. So kayo, nakakakita kayo na talaga ng mga pasyente at saka ng mga kababayan natin na talagang nagbibigay, naghihinga sa inyo at kumukuha ng professional help or ng consultation dahil hindi na okay yung mental health nila dahil sa mga naririnig nila siguro na pressure o mga hirit mula sa kanilang mismong mga kaanak. Usually, ano po yung mga statements na akala natin walang epekto, pero may epekto pala kapag sinabi mo? O yung mga biro, yung microaggression nga. Ako meron ako niyan lagi eh. Oh, Dr. Ted, ang taba mo na. Oh, 'di ba? Yes. Oh, minsan sinasagot ko 'yan na ang katabaan is a sign of prosperity kasi marami akong kinakain. Pero mali yun. Mali yun kasi ayaw naman natin na, 'di ba? Dapat healthy lifestyle pa rin yung kinakain natin. Pero yung sa mental health, ano yung mga statements nga katulad no na, "Uy, parang tumaba ka." Tapos hindi niya alam. Sobrang nag-e-effort na pala yung hinirita niya na magpapayat, mag-healthy lifestyle, Correct. pero Yes. parang hindi na-acknowledge Yes. yung Yeah. yung effort. So, usually, what are the statements? Usually mga comparison na statement na medyo insensitive ang dating. So, physical. So, sabi nga natin na tumaba ka, pumayat ka. So, without really acknowledging the main reason why it is so. Like, for example, there could be people na meron pala silang medical condition, may hypothyroidism, merong diabetes, kaya sila lumalaki or undergoing a medical procedure. So, may mga ganon. Pangalawa ay, of course, yung comparison. Mga microaggression statement, no? Oh, ba't wala pa kayong anak? Kailan kayo mag-aanak? Kailan ka mag-a-abroad? Dok, Something tagalogin like mo naman yung microaggression kasi Oo baka nga. hindi naintindihan ng iba nakikinig sa atin kung ano Well, yung mga microaggression. statements siya na parang may pahaging na medyo personal ang dating. Na Mahilig ang Pilipino sa ganyan eh. Yes. Yung matalinhagang salita. Correct. May Pero laman. yun nga lang din, syempre, ay ang hindi na naiintindihan nung nagsasalita ay paano to nare-receive or parang tinatanggap nung kausap niya. And usually ay it would cause or magdudulot to ng pakiramdam na hindi komportable. So, tayo ding mga Pinoy, meron din tayong tendency na hindi din tayo vocal doon sa nararamdaman natin. Hindi na lang natin sasabihin or hindi na lang natin tayo magre-react. Pero in reality, dinadamdam natin to. And pag nagkataon na nagtuloy-tuloy or tumagal pa, nagiging stress na talaga siya sa emotions natin.